BBM, hindi mo, wala kang tinatakbuhang problema kasi ikaw ang problema ng Pilipinas. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence, pasensya sa background. Okay, ito na kabibig. Nako, hindi daw pakikinggan ni BBM ang panawagan ng sambayanang Pilipino na mag-resign siya. Hala, kapal-kapal ng mukha. Grabe si BBM, no? Sambayanan na ang nanawagan na bumaba ka na sa pwesto pero ayaw niya. Sabi ni BBM dito ba, ito sabi ba dito mga na parang nakakahiya. Bakit ko gagawin yun? Ay, yan ang sabi ni BBM. Ayaw niyang gawin ang pag-resign. Bakit gagawin ko yun? Para saan? 'Di ba? Bakit ako magre-resign? Nako po, mga kabibi. Paano yan? Nako, yun ba ang... Well, kung confident si BBM na may marami siyang nagawa sa gobyerno niya, o comment below, may marami bang nagawa si BBM sa gobyerno niya for 3 years? For 3 years na nanungkulang bilang presidente, ano ang kanyang mga achievements? Comment down below, be. Comment down below para para alamin natin, 'di ba? Ito sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan ng kanyang mga kritiko na mag-resign na siya sa kanyang tungkulin. Kritiko or sambayanang Pilipino? Kasi base sa mga surveys, talagang lugmok, lagapak ang trust rating ni BBM. So it means it's the voice of the Filipino people na hindi nagugustuhan, ayaw ang pamumuno at talagang pasensya na BBM, sabihin ko sa iyo, ang pangit ng gobyerno mo ngayon. Pero ito ang sagot ni BBM sa kanyang mga kritiko. Ang sambayan ng Pilipino, ginawang kritiko ni BBM, no? Grabe, no? Ito ang sagot ni BBM. Bakit ko gagawin yon? Wow! Tingnan mo nga. Tingnan mo ha. Sa statement pa lang, alam mo na sabi sa'yo pa ba, hangol sa posisyon. Hangol na hangol sa posisyon. So, nandito na si BBM sa kanyang posisyon, nagamit na niya si BP Sara, yung mga taong nagamit niya, itsapwera na. Siya na ang nasa posisyon katulad ng kayang ama. Katulad ng kayang ama na nagserbisyo ba sa Pilipinas? Hindi Naging diktador ang kayang ama for 20 years. Bakit ganun din ang gagawin ni BBM? Bakit daw niya gagawin yon? So, posible na magkaroon ng martial law? Posible ba na i-extend ni BBM ang kayang termino na walang makakaupong presidente? Nako po, wala sa ugali ko ang tinatakbuhan ko ang problema. Wala kang tinatakbuhang problema, wala kang binigyan ng solusyon ng problema. So it means wala kang pake sa problema. So hindi mo yan tinatakbuhan, kundi wala kang paki-alam. 'Di ba, kabibig? Kasi kung wala kang tinatakbuhang problema, binigyan mo ng solusyon ang problema ng sambayanang Pilipino, bakit puro ayuda? Ayuda lang ba ang maging solusyon ng problema natin? Inuubo na lang ako kay BBM, Di ba yun, kabibig? Di ba? So, ito ang video ni BBM, ha? Makinig kayo. I will resign? Yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. So, good with that. So, nakita nyo na ang video. Very confident si BBM. Sabi niya, hindi ko tatakbuhan yan. Bakit gagawin yan? Bakit ako makinig sa aking kritiko? Sa mga kritiko ko? Natural, you have to listen to critics because the critics give you the assessment of what is going on in your government. So doon ka lang makikinig sa mga plastic at sip-sip na mga tao na nagsasabing may nagawa kang maganda.
Hey, wake up, weak ka nga. Ito ang sabi ng isang netizen. Tama ka, sir. BBM, huwag kang makinig sa mga taong mapanira, yung taong gustong iluklok yung tambalot justay na VP Sara. Nasa likod mo, mahal ka ng Panginoong BBM dahil malinis ka ang inyong kaibuturan. Halo, malinis daw ang budhi ni BBM. Ito pa. BBM, tumakbo ka na malayong malayo yung labas sa Pilipinas at huwag ka nang babalik para wala nang problema ang Pilipinas. So meaning, si BBM pala ang problema ng Pilipinas. Oo, BBM, hindi mo, wala kang tinatakbo ang problema kasi ikaw ang problema ng Pilipinas. Good job, Mr. President. Itong mga trolls ba? Nakakatawa nung same lang yung script ang ginagamit nila. Good job, Mr. President. God bless you, Mr. President. Well, okay lang naman yun because you're appreciating the President and you're parang sinabihan mo na ang Diyos na ang bahala sa'yo, Mr. President. Ito pa. Ikaw po yata ang problema ng mga Pinoy, Mr. President. Iba talagang pag bumitaw ka, BBM, maghahari ang kasamaan, droga, patayan at mga inosenteng tao, damay na walang kinalaman sa krimen. At higit sa lahat, mamamayagpag ang mga tao ni Duterte kahit anong kayang gawin nila sa mga tao na inosente. Hala, so bali, ang mga Duterte pala, ang may dahilan na may patayan, ikumpara mo nga nung nakaupo si Duterte at nung nakaupo si BBM, di ba laganap ang droga? Maka itong nag-comment ba, ito yung isa sa mga natukhang. Isa ito sa mga natukhang na parang nakalimutan niya na nung panahon ng Duterte, natukhang pala siya. Ngayon, confident siya at very happy siya sa ginawa ni BBM. Wala ang problema. If you appreciate kung ano ang na-work ni BBM, wala talagang problema yung kamibig. Pero sometimes ba, you have to look deeper kung baka facade lang ang pinapakita ng BBM administration pero ang totoong problema ay nasa likod nitong facade na smiling faces, party-party sa Malacanang. Palagi itong pinapakita nila na ang Pilipinas ay rich, mayaman kasi ang mga nasa gobyerno palaging nagpaparty sa Malacanang pero ang mahihirap ay nasa likod, nasa laylayan, gutom at walang makain kaya laganap ang krimen, laganap ang droga, laganap ang patayan kasi wala nang ibang maiisip ang mga tao ngayon. Grabe. Ay nako mga bibig. So yun ang ilang mga komento ng ating mga netizen. Kumusta na pala si BP Sara? Nako, alam niyo ba kung ano ang ginawa ni BP Sara? Pumunta sa ibang bansa. Oo, hindi naglakwat siya si BP Sara. Ha? Kayo talaga. Si BP Sara ay nandun sa Qatar. At si BP Sara ay nagmukhang artista. Grabe, ang daming Pilipinong sumubaybay sa kanya, naghihintay sa kanya. Kasama pala niya si Senator Amy Marcos. Ang tanong, sasama ba si Senator Amy Marcos sa Hague? Oh, let's watch this video. Hawak lang ako, sir. Sorry ka. Hawak lang ako. Ate, bantay lang. Hawak lang ako. Hawak lang ako. Yan ang
VP namin. Ito yung pinakamagaling. Hawak lang ako. Moving. Atras lang, atras. Sa kabila. Hawak ako. Pull. Hawak lang ako. Sorry. Last one. May mensahe sa mga kababayan natin. May mensahe. Salamat po. Hoy! Takay ito nung BE. Kasi marami sa inyo nag-absent. Palit ng day off para mabigyan kami ng pagkakataon na personal lang ang salamat sa inyo. Kaso, hindi namin maisa-isa lahat. So, paabot na lang ng salamat namin sa kanila sa mga kababayan natin. Ibang dami yung book namin. Saka ma'am. Alam po nila yung pupunta natin sa ito. Pinayagan po. Talaga? Alam kayo? Sinabi ko talaga po na punta kami ng bayan. Ito yung business. Tsaka pasalamat din kayo, Madam Baby, kasi pumunta ka dito. Matagal namin gusto namin pumunta dito. Maraming salamat talaga. Namin talaga na dumaan. Maraming salamat talaga. Appreciate talaga namin. Solid po kami dito. Solid po. Lahat po, solid kami dito. Taga-Ormoc din po ako, ma'am. Solid din kami sa Ormoc. Actually, ma'am, pamangking ko po, secretary ni Mayor Lucy Torres, pamangking ko. Ang laki tulungan ni Mayor Lucy tsaka ni Congressman Dave actually, ma'am, during the campaign sa yeah. mga senators. Solid po kami doon sa Ormoc. Proud Ormocanon po ako. Kami po mga Ma'am, salamat din ma'am sa tulong nyo. Kaya sumuporta din ako, bumoto din ako dahil maraming salamat din po talaga. Siyempre ma'am. Yeah! Woo! Salvi tayo dito pa ganyan. Nasa palungkot kami. Nasa Ormoc ako nang nabalita nung March 11. Oo ma'am, nakita ko ma'am. Napunta kami sa City Hall ma'am, nakita ko rin ma'am kasi pamangkin ko nandun. Hindi ko maniwala kita naman. Ha? Kita naman. Kaya nga ma'am eh, solid po kami doon. Ma'am, maraming salamat talaga. Salamat kami sa oras Kuya, cellphone mo, nakatapos na suporta. At syempre, sa President na nandito, nagpapasalamat sa tulong ninyo sa kanya. Mabuhay kayo. Ingat kayo lahat. So, tingnan niyo kabibing, no? Grabe ang mga tao kay VP Sara, no? Attentive, happy sila na makita ang Vice Presidente. Happy sila na nandun ang Vice Presidente, na meet and greet nila. Wala akong nakitang video na pumunta si BBM sa Qatar, Saudi, na kung saan maraming Pilipino na hinihintay siya, na excited na makita siya. Wala talaga kabibig. Diba?
ngayon na natin nakikita na parang ang mga tao doon sa Qatar, parang, nako, grabe. So, yun lang kabibig ang ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time.